Sa mga balitang pambansa, bumuelta ang palasyo sa pagkwestiyon ni Senator Amy Marcos sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdiniga ng Senado kahapon, iginit ni Senator Amy na iligal ang pagkakaaresto kay Duterte lalo't nagmukha raw probinsya ng Dahig ang Pilipinas. Pero ang git ng Malacanang, hindi raw kailanman ninais ng gobyerno na maging probinsya ng ibang bansa ang Pilipinas, lalo na raw ng China. Ay ganun. Ang giit pa ng palasyo, walang iligal sa pagdakip at pagpapadala kay Duterte sa Dahig. Dahil malinaw naman sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law na po pwedeng ipaubaya sa ICC ang paglilitis sa mga kasong kahalintulad ng sa dating Pangulong Duterte. Aminado naman ng isang eksperto na mahirap labanan ang pagkalat ng fake news online. Ayon po kay Professor Josa Labiste ng fact-checking project na check.ph. Marami ring grupong lumalaban sa pagkalat ng maling impormasyon online pero hirap at kulang din sila. Dapat daw whole of society approach ang dapat gawin para malabanan ng disinformation sa social media. Kaya mainam din daw na gumawa ng batas para maituro ang media literacy sa mga eskwelahan. Yung batas na gagawin natin is batas to support media and information literacy. So, paano mo ituro yung fact-checking, paano mo ituro yung tamang engagement ng social media sa, halimbawa, sa elementary level pa lang or sa high school or hanggang college. I am more on, I lean towards laws that will support efforts towards media literacy rather than creating laws to stop, to regulate social media or to go after the spreaders of disinformation. Yan nga po ang tinig ni Professor Josa Labiste, ang co-coordinator ng check.ph. Sa iba pang balita, paglilinaw ng AFP, ginagalang nila ang karapatan sa pagpapahayag ng mga sundalo. Pero mahigpit pa rin daw ang panuntunan nila sa responsableng paggamit ng social media. Ang paglilinaw pa nga ng AFP, ginagalang daw nila ang pananaw ng bawat individual. Pero iginit nitong non-partisan organization ng AFP at hindi dapat basta-basta sumasawsaw sa isyu ng politika sa bansa. Ang Armed Forces of the Philippines po, we are a professional organization. We are non-partisan. Nandyan po sa Constitution yan po, no? Na talaga po kami ay dapat po isolated from partisan politics. The only way po natatawid kami dito po sa politika is to exercise our right to vote. Yan nga po ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. May itinalaga ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Siya po si Henry Ruel Aguda, ang dating presidente at CEO ng Union Digital Bank. Pinalitan niya si Ivan John Uy na nagbitiw nga po sa pwesto ngayong buwan. Dati ring namuno si Aguda bilang Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Napili raw siya dahil sa kanyang experience sa digital banking, telecommunications at technology.